Simpleng babae lang naman si Kiara. Gusto niya ng masayang relationship katulad ng sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, nang maging sila ni Marcus, parang sobrang hirap abutin ang mga gusto niya sa isang relasyon. Kaya sa halip na manatili, iniwan niya na lamang ito. Pero paano kung paglipas ng panahon, muli itong bumabalik sa kanyang buhay? Kaya niya bang sumugal? Sa pagkakataong yon, maipaglalaban niya na ba ang tunay na mahal? Ito ang kwento ni Kiara at ng pagmamahal niya para kay Marcus na mahirap kalimutan. Mainit ang hapon sa bayan ng Malvar. Nakatambay si Kiara sa harap ng retail shop ng kanyang mga magulang habang nakasandal sa bakal na rehas. May hawak siyang lollipop. Katabi niya si Ara na pareho ring sumusupsup ng lollipop matapos nilang kumain ng lunch na naging merienda na dahil sa sobrang tagal nilang nagkwentuhan. Mula sa pwesto nila, kitang-kita ang mga taong dumaraan sa kalsada. May mga estudyante, mga tricycle driver, at mayroon ding mga taong wala silang magawang dalawa kundi obserbahan. "Oy, tignan mo yung lalaki na naka-green na polo," sabi ni Ara at bahagyang itinuro ang isang binata. Napatingin si Kiara. "Ano ba yun? Feeling ko, iniisip niya na model siya." Napatawa si Kiara. "Bakit naman? Ang yabang maglakad oh. Iniisip niya yata para siyang nasa runway." Tumawa siya ng mas malakas. "Ah, oo nga." Napailing si Kiara habang natatawa. Sa tuwing kasama niya si Ara, pakiramdam niya ay wala siyang problema sa buhay. Kahit simpleng pag-upo lang sa shop ay nagiging masaya. Napatingin siya sa kabilang bahagi ng kalsada. Naroon ang malaking gate ng pugad. Headquarters yon ng 4 na magpipinsan na halos kilala ng buong bayan. Hindi lang sa yaman ng pamilya ng mga ito, kundi dahil na rin sa itsura ng mga ito. Mga literal na pinagpala. "Uy!" Napatuwid si Ara. "Lumabas na sila." Napalingon ulit si Kiara. Isa-isang bumukas ang gate at isa-isang lumabas ang 4 na lalaki. Nanlaki agad ang mga mata ni Ara. "Sige, game, rating session." Napailing si Kiara pero sumama rin sa kalokohan ng kanyang kaibigan. Unang lumabas ang pinakamatangkad. Napagmasdan nila ito. "Ay, si Rael pala to. 8.5 sa akin. Batang ama yan, loyal kay Sky. Pogi pero taken na." Sambit ni Ara. Tawang-tawa si Kiara. "Si Nico, 5 lang. Medyo hindi pasok sa taste ko. Masungit." Napairap ang kaibigan niya. "Ang baba naman ng 5. Palibhasa bias ka." "Alangan namang taasan ko kay Nico. Baka magalit yung isa dyan. Alam mo namang yung isa dyan, sobrang tampuhin." Nakangiting sabi ni Kiara at tumatagal na ang tingin sa isang Fernandez, ang talagang target niya sa magpipinsan. Pareho silang nagtawanan. Sunod namang lumabas ang isa pang pinsan. Masayahin ang mukha nito. "Mukhang golden retriever," sambit ni Ara. 10 yen sa akin. Mukhang masarap maging boyfriend. Sabagay, bias din pala ako. Crush ko yan eh. Hindi lang ako crush. Ano naman? Di wag. Hindi naman malaki ang kabawasan niya sa listahan ko ng mga crush. Siyang nawalan, hindi ako. Napahalakhak ulit si Kiara. Nag-high five pa silang dalawa. Lumabas ulit si Marcus. Biglang nag-iba ang ngiti ni Kiara. Napansin agad yon ng kanyang kaibigan. "Ayan ang inaabangan niyo, parang timang, ngiting-ngiti ang loka-loka." Namula si Kiara. "Yan, gusto ko yan. Tingnan mo naman, boyfriend ko ba talagang pogi na yan? Matangkad, malinis manamit, 10 sa lahat. Akin yan eh. Sarap ng boyfriend ko, no?" Binatukan siya ni Kiara. Bahagya pang sinabunutan, kaya mahina siyang tumawa. Asar na asar talaga si Ara kapag nagiging ganoon siya kalandi. Nawawala ito sa mood, lalo na at kahit marami itong nagiging crush, takot din talagang magkaroon ng boyfriend. Napansin ni Kiara na nakatingin si Marcus sa direksyon nila. At pagkatapos, naglakad na ito papunta sa shop. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit ganun pa rin siya kahit matagal na silang magkasintahan.
para pa rin siyang kinakabahan. Huminto si Marcus sa harap nila. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt, nakangiti at diretsyong nakatingin sa kanya. "Hi, baby!" Napairap si Ara. "Takting baby na yan, nakakapangit." Natatawang bumati pabalik si Kiara. "Hi, baby!" Napatingin si Marcus sa hawak niyang lollipop. "Kamusta kayo? Anong ginagawa niyo?" "Okay naman kami. Nanglalaik lang ng mga dumadaan." Si Arang nagsimula. Humalakhak si Marcus. "Kayo talagang dalawa. Kapag magkasama kayo, ang dami-daming tumatakbo sa isip ninyong dalawa. Puro na lang kalokohan." Nag-asaran pa sila ni Ara, pero si Marcus napansin niyang nakatingin lang ito sa kanya. At yon ang isa sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Bakit parang gustong-gusto siya nitong tingnan? Para bang maganda siya? Para bang espesyal siya? Samantalang para kay Kiara, ordinaryo lang siya. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit siya nito niligawan. Isang taon na silang magkarelasyon at masasabi niyang masayang maging boyfriend si Marcus. Naputol ang iniisip niya nang magsalita si Ara. "Ako nang mawawala. Nakakahiya naman sa single dito oh. Nagkakatinginan na nga lang kayong dalawa. Ano ko? Hangin? Germs sa relasyon ninyong dalawa?" Napatawa si Marcus. "I'm sorry. Hindi ko mapigilan. Ang ganda lang talaga ng girlfriend ko. Kahit ilang oras lang kaming hindi nagkita, miss na miss ko pa rin." Biglang nangilabot si Ara. "Nakakadiri? Nakakairita? Uwi na nga ako?" Pumasok si Ara sa shop at nagpaalam sa mga magulang niya. Bago umalis, pabiro pa siyang sinabunutan ng kanyang magaling na best friend. Ilang minuto matapos yon, lumapit si Marcus sa mga magulang ni Kiara. Tahimik lang siyang nakaupo habang pinapanood yon. Kahit ilang beses na niyang nakita, nakakatuwa pa ring makita kung gaano nire-respeto ng boyfriend niya ang kanyang mama at papa. "Magandang hapon po, tito, tita," bati ni Marcus. "Magandang hapon din," nakangiting balik ng kanyang ina. "Pwede ko po bang ilabas si Kiara? Gusto ko lang po siyang i-date. Katatapos lang po ng exam week namin at gusto ko po sanang mag-relax kaming dalawa. Maaga ko po siyang iuuwi." Tinitigan siya ng kanyang ama bago bumalik ang paningin kay Marcus. "Sige, hawakan mo lang yung bata. Timang pa naman tumawid sa kalsada yung anak ko na yan." Nawala agad ang ngiti ni Kiara. "Papa ha?" Pero bago pa siya makabalik ng asarat sa kanyang ama, hinila na siya ni Marcus. Pinasakay siya sa sasakyan nito at nilagyan ng seatbelt. Habang nasa sasakyan sila, walang ibang ginawa si Kiara kundi ang dumaldal. Kahit walang kwentang bagay at kulay ng tae niya, kinikwento niya pa sa boyfriend niya. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya ay payapa siya kapag kasama si Marcus. Parang wala siyang kailangang patunayan na kahit na ano. "Saan nga pala tayo magdi-date?" Biglang tanong ni Kiara. Sa mall. Tumambay tayo sa rooftop at doon kumain. May bibilhin din tayo. Gusto mo ng bagong gitara, hindi ba? Ibibili kita." Napatingin siya rito. "Marcus, kaya ko namang bumili. Nag-iipon lang ako. Natagalan lang kasi yung mahal yung gusto ko." Kaya nga ako nang bibili. May pera ako. Isipin mo na lang na regalo ko sa'yo, baby. Okay?" Napakamot na lang siya. Gusto niya pang makipagtalo, pero kilala niya si Marcus. Ipipilit nitong gumastos para sa kanya. Kahit isang beses, hindi siya nito hinayaang gumastos sa kanilang mga date. Pagdating nila sa mall, agad silang nagtungo sa music store. Masaya si Kiara habang sinusubukan ang iba't ibang gitara. At habang ginagawa niya yon, hindi niya napansin ilang minuto na siyang pinagmamasdan ni Marcus. "Eto na ang gusto ko," nakangiting sabi ni Kiara na parang bata. Napangiti ito at kinuha ang wallet. "Kunin na natin. Tugtugan mo ko ah. Yun ang gusto kong bayad." "Okay." Pagkatapos nilang bumili ng gitara, bumili na sila ng pagkain. Nagtungo sa rooftop area ng mall. Mahangin at mabuti na lang walang masyadong tao. Umupo sila sa isang bakanteng bench na maraming maliliit na ilaw. Inilapag sa lamesa ang mga dalang pagkain. Habang kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa kung ano-ano.
mga kaklase nila, teacher, mga kalokohan sa araw. Para lang talaga silang magkaibigan at yon ang gusto ni Kiara. Habang nagsasalita si Marcus, napatingin siya sa ibang couples na naroon. May magkahawak kamay, magkayakap at abalang kumukuha ng pictures. Tahimik siyang napabuntong hininga. Napansin yun ni Marcus. Ano yun? Minsan kasi pakiramdam ko hindi tayo bagay. Kumunot ang noon nito. Bakit naman? Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ikaw kasi ang gwapo mo. Ako maganda naman ako. Pero average lang naman tong mukhang to. Pangit talaga ako. Pangit nga tong buhok ko. Mukha akong tombits. Pangit ng bangs ko. Mukhang ewan. Nagsisisi ako na nagpagupit ako. Akala ko kasi bagay sa akin ng ganitong hairstyle. Hinaplos ni Marcus ang buhok niya. Huwag mo ngang sabihin yan. Ang ganda-ganda mo. Wala kang katulad. Umismid si Kiara. Sus. Pero hinalikan siya ng boyfriend niya sa noo. Parang tinatanggal ang lahat ng insecurities na mayroon siya. Kiara, hindi ako nagbibiro. Huwag mong tingnan ang sarili mo gamit ng mata ng ibang tao. Dahil kapag ako ang tatanungin mo, ikaw ang pinakamaganda. Biglang uminit ang pisngi niya. Hindi na makatingin ng diretso. Nawawala bigla ang angas niya sa mga malalambing na salita ni Marcus. 9:00 na ng gabi nang bumalik sila sa sasakyan at sa halip na agad umalis, nauwi sila sa matagal na pagtitig sa isa't isa. Hanggang sa magkalapit at muling nadama ang mga labi ng isa't isa. Napapikit si Kiara at humigpit ang hawak sa damit ni Marcus. Pero ilang minuto lang yon dahil agad niyang naramdamang lumalakas na naman ang loob ng boyfriend niya. Marcus, mahina niyang tawag dito. Tuloy pa rin sa paghalik na parang nahuhumaling, sabik na sabik at parang mauubusan. Marcus, napasinghap siya ng haplusin ng binata ang kanyang dibdib. Pero nang tatanggalin na nito ang botones ng kanyang blouse, kinurot niya agad ang kamay nito at piningot ang tenga. Aray! Daing ni Marcus. Tama na kasi sabi. Sabi mo hanggang kiss lang. Hindi na kiss yan ah. Hindi nito napigilang tumawa. Sorry, nadala lang. Alam mo namang hirap na hirap akong magpigil sa'yo. Ganito ako sa'yo palagi. Tapos tatawagin mong sarili mong pangit. Ganda-ganda mo. Halos mabaliw na ako sa ganda mo. Hindi mo lang alam. Napairap siya habang inaayos ang botones ng kanyang blouse. Ikaw talaga? Pinagbibigyan na nga yung kaadikan mo sa kiss, sumusobra ka pa. Sabi na ngang magpigil eh. Napatawa ulit ito. Alam niya ang tingin ni Marcus at alam niya rin kung saan yun patungo. Hindi naman yon ang unang pagkakataon. Ngunit lagi rin niyang pinapaalala ang pangako nila. Boyfriend at girlfriend lang. Walang hihigit pa ron dahil nag-aaral pa lang sila at pinagkatiwalaan din sila ng mga magulang ni Kiara. At sa kabutihang palad, marunong namang makinig si Marcus. Sorry na, goodbye na ako. Hindi na mauulit. Salamat sa pagkurot sa kamay at pagpingot sa tenga ko. Nakakapagpigil ako. Nakangising sambit pa ng binata. Habang nasa biyahe pa uwi, tahimik silang nakikinig sa tugtog. Hanggang sa biglang magsalita si Marcus. Oo nga pala. Birthday ko next week. Alam ko, ano bang balak mo? May invitation ka? Malambing nitong sabi. May party sa mansyon. Bala ko na rin sana na ipakilala ka sa parents ko bilang girlfriend ko. Napalunok si Kiara. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o kakabahan. Hindi niya sigurado kung handa na siya. Ngunit nang lingunin niya si Marcus, nakikita niya ang ngiti nito. Confident ito na ipakilala siya sa mga magulang nito. Parang sigurado at walang kahit na anong pagdududa. Kaya napangiti na lang din si Kiara. Dumating ang araw ng birthday ni Marcus. Mula pa lamang nang magising si Kiara noong umagang yon, hindi na talaga siya mapakali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang laman ng cabinet niya habang nakaupo sa gilid ng kama. Nakalatag ang ilang damit sa kama pero wala siyang mapili. Napabuntong hininga siya. Ano ba naman, Kiara? Bakit ngayon ka lang naghahanap ng damit? Anong susuotin mo sa party ng boyfriend mo? Napahiga siya sa kama at tumitig sa kisame.
Hindi niya alam kung bakit parang napakahalaga ng lahat. Birthday lang naman yon. Birthday ng kanyang boyfriend. Pero hindi lang naman birthday kasi ipapakilala na siya nito sa mga magulang. At kapag naiisip niya yon, parang gusto niyang magtago sa ilalim ng kama. Mayaman ang pamilya ni Marcus. Kailangan ko bang magmukhang sosyal? Bulong niya. Paano kung mukha kong katulong? Napangiwi siya sa sariling naisip. Pagkatapos ay napaupo ulit. Napatingin sa salamin at agading umiwas. Hindi talaga siya yung tipo ng babaeng sanay sa mga party. Pero ngayong araw, pakiramdam niya'y kailangan niyang magmukhang maayos kahit kaunti. Kahit hindi siya maganda, kahit hindi siya bagay sa mundo ni Marcus, kailangan niyang maging maayos. Napapikit na lang si Kiara at agad na pinagalitan ng sarili. Ayaw na ayaw ni Marcus kapag minamaliit niya ang sarili. Pero minsan kasi mahirap pigilan, lalo na kapag naiisip niyang mayaman ang pamilya nito. At siya, anak lang ng simpleng pamilya. Hindi naman sila sobrang mahirap, pero hindi rin mayaman. At napakalayo sa mundong ginagalawan ng kanyang boyfriend. Naputol ang iniisip niya nang kumatok sa pinto ang kanyang ina. Kiara, baba ka nga rito. Bakit po? May delivery. Sagot naman agad nito. Napakunot noo siya. Delivery? Wala naman akong in-order, ma. Tumayo siya at bumaba. Pagdating niya sa sala ay nakita niya ang malaking kahon na nakapatong sa mesa. Nanlaki ang mga mata niya. Ano po yan, mama? Ewan ko anak, para raw sa'yo. Lumapit si Kiara at dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Agad siyang natigilan. Nandoon ang isang napakagandang dress. Pakiramdam niya, para siyang prinsesa kapag sinuot niya yon. Wow, ang ganda naman po nito, mama. Nakangiting sabi ni Kiara. Sino naman po kayo nagpadala nito sa akin? Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. May message sa kanya si Marcus. Napailing siya habang nakangiti. Before ka magalit, gift ko yan. Naisip kong baka wala kang isusuot sa party. Kilala kita. Saka ka lang naghahanda, hours before the event. Napatawa siya at agad na nag-reply. Sino nagsabing galit ako? Ang ganda ng damit, para akong princess na pinadalhan ng masusuot. Ikaw bang aking fairy godmother? Ilang segundo lang, may reply agad si Marcus. No, ako ang yung handsome hottie boyfriend. Gusto kong isuot mo yan. Ganda. Punta ka mamaya Hindi ka pwedeng mawala. Napangiti siya at muling tiningnan ng dress. Mabuti na lang at naisip siya ni Marcus. At least, hindi siya magmumukhang basahan mamaya sa party nito. Pagsapit ng hapon, nagsimula na ang paghahanda. At doon nagsimula ang totoong kalbaryo. Umupo ka, utos ng ate niya. Ate naman, ayoko ng makeup. Napairap ang kanyang kapatid. Walang saysay ang ganda ng gown mo kung hindi ka nakaayos. Pangit ka pa rin. Napabuntong hininga si Kiara. Wala na siyang laban. Habang inaayusan siya ng ate niya, pakiramdam niya ay ibang tao ang nasa salamin. Kinulot ang buhok niyang maikli, nilagyan ng kaunting makeup at inayos ang kilay niya. Paulit-ulit siyang naiilang sa itsura niyang nag-iba nang magkaroon na ng makeup. Ate, parang ang kapal na nang nilalagay mo. Baka mamaya sa halip na mukhang princess, maging kamukha ko si Shrek. Napatawa ang ate niya. Hindi, OA ka. Kinakapalan ko lang kasi alam kong hindi ka marunong mag-retouch. Saka ang ganda-ganda mo, hindi mo lang ma-appreciate. Bandang 7:00 na ng gabi nang dumating ang sasakyan na susundo sa kanya. At habang nasa biyahe, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Napatingin siya sa labas ng bintana. Isa-isang dumadaan ang mga ilaw. At habang papalapit sila sa mansyon ng mga Fernandez, pakiramdam niya ay lalo siyang lumiliit. Nang makarating sila sa malaking gate, halos mawalan siya ng hininga. Ang laki talaga. Pagpasok niya sa garden area, mas lalo siyang natahimik. Maraming tao, mga nakadamit ng elegante. Mukhang mga negosyante ang ilan at galing sa kilalang pamilya ang ilang bisita. Napahawak siya sa hawak niyang purse. Nakakakaba naman dito. Kusa siyang naghanap ng sulok. Doon siya pumwesto sa pinakadulo.
Napatingin siya sa entablado nang magsimulang magsalita ang host. At maya-maya, lumabas na rin ang pamilya ni Marcus. Agad niyang nakita ang kanyang boyfriend. Hindi siya mapakali. Hinahanap niya siguro ako. Natatawang bulong ni Kiara. Nang magtagpo ang mga tingin nila, nahihiya siyang ngumiti at bahagyang kumaway. Pero si Marcus biglang kumalma at malawak na napangiti. Parang silang dalawa lang ang naroon. Pero hindi yun nagtagal dahil narinig niya ang sunod na sinabi ng host. And of course, we would also like to introduce the fiancé of our birthday celebrant. Bahagyang natigilan si Kiara. Fiancé? Nauutal niyang bulong. Maging si Marcus ay napatigil. Nakita niya mismo ang pagkagulat nito. Napalingon ito sa mga magulang, parang nagtatanong at hindi rin alam ang mga nangyayari. At maya-maya, may isang magandang babae na umakyat sa stage. Nakasuot ng mamahaling gown at sobrang eleganteng tingnan. Agad pumalakpak ang ilang bisita. This is Sarah Natividad. Nakangiting pakilala ng ama ni Marcus. Napalunok si Kiara. Marami pang sinasabi ang mga Fernandez, pero wala na siyang maintindihan. Biglang lumamig ang pawis niya. Grabe, akala ko birthday party. Engagement party pala ng loko. Pero pinilit niyang umiti. Pinilit niyang huminga ng maayos at manatiling kalmado. Hindi siya iiyak o gagawa ng eksena. Dahil kahit siya, alam niyang nagulat din si Marcus. Tumalikod na lang si Kiara at dumiretso sa buffet. Pinuno niya ng pagkain ng plato. Nang makabalik sa lamesa, kumain na lang siya ng kumain. Mabuti na lang, masarap ang pagkain. Habang kumakain, paulit-ulit namang nagva-vibrate ang kanyang cellphone. Sunod-sunod ang mga mensahe ni Marcus. Napatingin siya rito saglit at nakita niyang seryoso itong nakatingin sa kanya. Pero may pagsusumamo roon. Napangiti siya ng kaunti at kumain na lang. Kunwari ay busy siya sa pagkain. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin ang mensahe ng binata. Kiara, please. Hindi ko alam to. I swear, nagulat na lang din ako. Hindi ko alam na may ipapakilala silang babae sa harap ng maraming tao. Hindi ko sila kilala at wala akong pakialam. Kakausapin kong parents ko after party. Please, maniwala ka. Bakit hindi mo na ako tinitingnan? Galit ka na ba sa akin? Can you look at me? Please, I'm sorry. Napabuntong hininga siya at nag-type na ng reply. Naniniwala ako, hindi mo kasalanan. Sige na, mag-focus ka sa party mo. Birthday mo ngayon, kumakain lang naman ako rito. Napalunok siya at napatingin sa unahan. Malungkot na nakatingin sa kanya si Marcus. Halatang gustong lumapit sa kanya pero hindi naman magawa. Kaya nginitian niya ito at pinakitang nag-e-enjoy siya sa kinakain. Muling nag-text si Marcus. Gusto kong pumunta sa tabi mo. Kaya lang, magtataka si na mama at papa. I'm sorry. Hindi na siya sumagot. Nagpatuloy lang ulit siya sa pagkain. Punong-puno na ng pagkain ang kanyang bibig at naluluha na rin. Uminom siya ng tubig pagkatapos ay huminga ng malalim. Ang sarap, bulong ni Kiara. May natanggap ulit siyang message kay Marcus. Kumusta ang food? Masarap ba? Anong pinakagusto mo sa mga kinakain mo? Gusto ko na rin kumain. Pwede bang kumain ako sa tabi mo? Kumunot ang noo ni Kiara at nag-type ng reply. Wag na, tumigil ka sa pagte-text sa akin. Mag-enjoy ka sa party mo. Hindi na siya muling tumingin pa kay Marcus. Pasasakitan niya lang ang sarili kapag ginawa niya yon. Lalo pa at nakikita niyang todo rin makakapit sa braso ng boyfriend niya ang fiancé na pinakilala sa publiko. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya upang kumuha ng dagdag na tubig. Pero habang naglalakad, biglang may bumangga sa kanya. At kasunod nun, bumuhos ang malamig na juice sa harapan ng puti niyang gown. Nanlaki ang mga mata niya. Ay, naku ma'am, sorry po. Napaatras siya. Kitang-kita agad ang malaking mantsa. At dahil puti ang suot niya, mas lalong halata. Napayuko na lang si Kiara. Ayaw ipakita ang mukha sa mga taong nakatingin sa kanila. Sobra na siyang nahihiya. Bigla niyang gustong maglaho. Gusto niya nang umuwi.
Agad siyang umiwas ng tingin at nagsimulang maghanap ng banyo. Kailangan niyang linisin ang sarili. Dukha na nga siyang pumunta roon, magkakalat pa talaga. Pero bago pa siya makalayo, may humawak sa kanyang pulso. Sumama ka sa akin. Hinihingal nitong sabi. Agad siyang umatras at kinalas ang hawak nito. Marcus, ayoko. Bumaha ang sakit sa mga mata nito. Please, doon tayo sa restroom. Kiara. Umiling siya at tipid ng umiti. Uuwi na lang ako. Busog na rin naman ako. Kiara. Usal nito at muli siyang hinawakan. I'm sorry. Tumawa naman siya kahit nanginginig na ang mga labi. Okay nga lang. Bakit ka ba nagsasorry? Huwag ka nang mag-sorry. Wala ka namang kasalanan sa akin. Birthday mo, hindi ka dapat malungkot. Dinukot niya sa purse ang regalo niyang bracelet. Eto nga palang regalo ko sa'yo. Pasensya na. Mumurahin lang. Namungay ang mga mata ni Marcus at mas lalong lumapit sa kanya. Gusto ko kahit anong galing sa'yo. Pero nawala ang kaunting saya ni Marcus nang umatras na naman siya. Kitang-kita niyang mas lalo itong nalungkot at nasaktan. Kumain na rin naman ako, mahina niyang sabi at napasandal na sa puno. Masarap ang pagkain. Hindi man lang ito natawa. Mas lalo lang nalungkot habang sinusuot ang bracelet na regalo niya. Napapikit siya kasi sa kabilang kamay nito nandoon ang mamahaling relo. Paalala na magkaiba talaga ang mga buhay nila. Ayusin ko to. Mahinang bulong ni Marcus. I'm sorry. Kailangan mong makita yon. Wala akong pakialam sa gusto nila. Ikaw ang girlfriend ko. Hindi nagsalita si Kiara. Mga bata pa lang sila. Akala siguro ng mga magulang ni Marcus, naglalaro lang sa relasyon ang anak ng mga ito. At mukhang yun din dapat ang tingin ni Kiara sa relasyon nila. Isang relasyong pangbata at matatapos din. Gusto ko nang magpahinga, usal ni Kiara. Mas lalong lumapit ang binata at suminghap sa kanyang leeg. Kiara, please. Marcus, pilit niya itong itinulak at marahang hinaplos ang mukha. Mag-enjoy ka. Ako, uuwi na ako. Pagod na rin kasi ako. Pagkain lang naman ang habol ko rito saka maibigay ang regalo ko. Nanatiling tahimik si Marcus, parang batang nawala ng laruan. Ang lamig mo agad. Dinaan niya sa tawa ang sakit. Hindi nga, uuwi na ako, okay? Happy birthday, Marcus. Halata sa mga mata ni Marcus ang sakit at pagkabigo. Matapos ang ilang segundo, dahan-dahan itong tumango. Napapikit si Kiara dahil alam niyang yon ang pinakamahirap na tango na nakita niya mula rito. Ipapahatid kita. Namamaos nitong sabi. Tumango naman siya. Okay. Hinubad ni Marcus ang coat at inilagay sa kanyang balikat. Pagkatapos ay mahigpit siyang niyakap at hinalikan sa noo. Ayusin ko to. Pangako. Nang makasakay sa sasakyan, napabuntong hininga na lang siya. Ayaw niya ng komplikadong relasyon. Kailanman ay hindi niya yun pinangarap. Ang gusto niya ay relasyon na katulad sa kanyang mga magulang. At ngayon, mas na-realize niyang napakalayo pala talaga ng mundo nilang dalawa. Baka hindi si Marcus ang lalaking magbibigay sa kanya ng pangarap niya na maayos at masayang pagsasama. Pagkasara ng pinto ng kanyang kwarto, saka lamang tuluyang bumigay si Kiara. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Ang sakit naman, bulong niya sa pagitan ng mahihinang hikbi. Hindi niya alam kung ano mismo ang masakit. Kung ang pagpapakilala sa ibang babae bilang fiancé ng boyfriend niya, kung ang katotohanan ng napakalayo ng estado nila sa buhay, o kung ang unti-unti niyang pag-unawa na baka hindi sapat ang pagmamahalan kung napakaraming taong gustong humadlang doon. Napahiga siya sa kama at itinakip ang isang braso sa kanyang mga mata. Ganito pala kapag broken-hearted. Nakakainis. Hirap huminga habang nakikita siyang may kasamang iba. Maya-maya'y kinuha niya ang cellphone. Hinanap niya ang pangalan ng kanyang matalik na kaibigan. At agad itong tinawagan. Ilang ring lamang ay sumagot na si Ara. Hello? Antok na boses nito. Nang marinig ni Ara ang pagsinghot niya, agad itong natauhan. Hoy, loka ka! Umiiyak ka ba?
Hindi agad nakapagsalita si Kiara. Lalo lang siyang napaluha. Kiara! Tawag pa ni Ara. Ang sakit pala. Paos niyang bulong. Anong nangyari? Napapikit siya habang nagkukwento. Pumunta ako sa birthday party ni Marcus. May pinakilalang fiancé niya ron. Alam mo, habang nandun ako, mas lalo kong naramdaman na hindi ako dapat naroon. Natapunan pa ako ng juice ng waiter. Nakakahiya. Alam mo, parang ayoko na. Anong ayaw mo na? Tanong ng kanyang kaibigan. Parang gusto ko nang makipaghiwalay. Sandaling natahimik si Ara bago sumagot. Mahal mo yon, di ba? Sabi mo, nagbigay naman siya ng assurance. Bakit hiwalayan agad? Napabuntong hininga si Kiara. Paano ako makakasigurado na kaya kong panindigan ng assurance niya hanggang dulo? Ayoko sa komplikasyon. Hindi ko pinangarap ang ganito. Ara, ang gusto ko lang naman yung simpleng relasyon. Yung hindi ako iiyak dahil may fiancé na ipinapakilala sa stage. Yung hindi ko iisipin kung sapat ba ako. Yung hindi ko kailangang makipaglaban sa pamilya ng boyfriend ko. Mga bata pa naman kami. 1 taon pa lang kami. Malay natin, baka hindi rin naman kami magkatuluyan. Napakagat siya sa labi. Baka may makilala pa siyang iba at baka may makilala rin akong iba. Napabuntong hininga si Ara sa kabilang linya. Payag ba si Marcus? Payag ba siya sa paghihiwalay ninyo? Duda ako na papayag ang lalaki na yon. Patay na patay sa'yo. Imposibleng pakawalan ka na lang bigla. Malungkot siyang napangiti. Paunti-unti na lang siguro. Magmumove on na ako habang kami pa. Palagi kasi kaming magkasama. Baka attached lang kami sa isa't isa. Attached? Sure ka? Tanong ni Ara nang may pagdududa. Hindi siya nakasagot dahil kung attachment lang yon, bakit parang gusto niyang umiyak sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Marcus? Bakit parang hindi siya makahinga ng maayos? Bakit parang may nawawala sa kanya? Hindi ko alam, mahina niyang sagot. Napabuntong hininga si Ara. Matulog ka muna, pagod ka lang. Saka ka na gumawa ng desisyon kapag kalmado ka na. Napatawa siya ng mahina. Ang arte ko ba? Sobra, istorbo ka sa tulog. Biro pa ng kanyang kaibigan. Ilang minuto pa silang nag-usap bago tuluyang nagpaalam. Nang matapos ang tawag, muling natahimik ang buong kwarto. Napatingin siya sa cellphone nang tumawag si Marcus. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya. Napalunok siya at ilang segundo niyang tinitigan ng screen. Parang gusto niyang sagutin. Gusto niyang marinig ang boses nito. Parang gusto niyang sabihin na nasasaktan siya. Pero natatakot siyang marinig ang paghingi na naman ito ng tawad. Dahil baka hindi niya na naman matiis. Tumunog ulit at napapikit si Kiara. At sa kanya pinindot ang decline. Nawala ang tawag, ngunit makalipas lamang ang ilang segundo ay muli itong tumawag. At muli niya yung pinatayan. Napatitig siya sa screen nang patayin niya ng tuluyan. Halatang kahit ipakilala niya ako sa mga magulang niya, hindi rin ako magugustuhan. Kaya mas mabuting maghiwalay na lang kami habang maaga pa. Mas maaga, mas madaling mag-move on. Sorry, mahina niyang bulong. Magkalimutan na lang tayo. Masyado palang malaki ang mundo mo, Marcus. Kulang na kulang ako. Kinaumagahan, wala pa siyang hilamos. Hindi pa rin siya nagsisipilyo. At nakasuot pa rin siya ng maluwag na pangbahay habang inaantok na bumaba ng hagdan. Masakit pa rin ang mga mata niya sa kakaiyak. Ang plano lang niya ay magkape at bumalik sa kwarto. Wala naman siyang pasok sa school ng araw na yon. Ngunit pagdating niya sa sala, muntik na siyang mapatalon sa gulat. Good morning, baby! Nakatayo ron si Marcus at may hawak na napakalaking bouquet ng bulaklak. Nanlaki agad ang mga mata niya. Anong ginagawa mo rito? Pakiramdam niya ay biglang nawala ang antok niya. Ang aga mong pumunta rito. Ano ba yan? Natatawang tanong ng mama niya nang lumapit. Nag-away ba kayo? Nagulat ako. Pasikat pa lang ang araw, nagwawalis ako sa labas, may kumakatok na sa gate. Kanina pa yan dito. Gigisingin sana kita. Pero sinabi niya na hayaan ka na lang kasi puyat ka. Kaya kanina pa siyang naghihintay dito.
Hindi siya sumabay sa amin ng pagkain sa almusal kaya sabayan mo. Marahang nagsalita si Marcus. Pumunta po ako rito kasi naisip ko po na baka nagtatampo pa si Kiara. Abala po ako sa party kahapon kaya hindi ko po siya gaanong naasikaso. Pinisil ng kanyang ama ang ilong niya. Napakamatampuhin. Nagka-boyfriend lang pa-baby na palagi. Papa naman, wala talagang ganon. Reklamo agad ni Kiara. Napatingin ulit siya kay Marcus. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Wala namang alam ang pamilya niya sa nangyari. Pero pakiramdam niya, hindi magtatagal at kakalat din ang balita na ang magaling niyang boyfriend ay may mayamang babaeng ipinagkasundo. Lumapit si Marcus at iaabot ang bulaklak. Para sa'yo. I'm sorry. Napalunok si Kiara. Hindi nito sinabi ang totoong dahilan. Hindi rin niya sinabi. Pareho silang nagkunwari para hindi na mag-alala pa ang kanyang mga magulang. Tinanggap niya pa rin ang bouquet. Salamat. Ngumiti si Marcus, ngunit napansin niyang hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. Parang may mabigat ding dinadala at alam niyang pareho sila ng iniisip. Nang silang dalawa na lang habang kumakain, panay ang hawak ni Marcus sa kanyang kamay. Halatang nagsusumamo sa kanya na pag-usapan ang nangyari. Wala lang talaga yon. Don't worry, gagawan ko ng paraan. Hindi yun matutuloy. Uso sa pamilya namin ang arranged marriage. Aware ako sa bagay na yon pero hindi ko gusto. Mga bata pa kami, kaya maraming pwedeng mangyari. Nasa akin pa rin ang huling desisyon. Ako ang pipili ng gusto kong pakasalan. Nagpatuloy lang sila sa pagsubo. Kumain na lang tayo. Pagkatapos kumain, umuwi ka na. Marami akong gagawin. Maglalaba pa ako. Tutulong ako sa paglalaba mo. Malambing na sambit ni Marcus. Maghiwalay na lang kasi tayo para hindi ka na namomroblema dyan. Biglang humigpit ang hawak ni Marcus sa isa niyang kamay. Hindi tayo maghihiwalay. What are you talking about? Bakit ganyan ka magsalita? Bakit parang ang dali lang para sa'yo? Tumingin siya rito ng mataman. Ikaw, kaya mo ba akong ipakilala sa mga magulang mo ng ganun kadali? Hindi, di ba? Kagabi, alam mong hindi. Kasi pinangako ka na sa iba. Ayoko ng magulong relasyon, Marcus. Hindi ko gusto kapag naging komplikado lahat. Kasi hindi naman to ang pinangarap ko ng maging boyfriend kita. Kiara, please. Kumunot ang kanyang noo. Hindi na siya nagsalita pa. Kailangan niyang manlamig sa binata. Kailangan nilang magkasawaan para mas madaling bumitaw. Yun nga lang, paano niya gagawin yon kung mukhang ayaw namang makipaghiwalay ng binata sa kanya? Lumipas ang mga araw. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lang pinapatunayan ni Kiara sa sarili niya na kaya niyang lumayo. Kahit ang totoo, hindi. Hindi naging madali ang desisyon niya. Sa bawat hindi niya pagre-reply sa mga mensahe ni Marcus, parang may kumakalas na kung ano sa puso niya. Pero pinipilit ni Kiara dahil para sa kanya, mas mabuti nang masaktan ngayon kaysa mas masaktan sa hinaharap. Lalo na kung alam naman niya kung paano magtatapos ang lahat. Good morning, baby. Kumain ka na ba? Nasa school na ako. Ingat ka ngayon. Miss na kita. Baby, galit ka pa rin ba? Please reply. Hindi mo ba re-reply ng jowa mo? Biglang tanong ni Ara at sinubuan siya ng siomay. Agad naman siyang ngumanga at ngumuya. Alam mo namang dumidistansya na ako, di ba? Kailangan naming masanay na wala ang isa't isa. Mas makakabuti to para sa amin ni Marcus. Sayang, pwede naman kaming magtagal. Kaya lang mayaman siya. Akala ko sa palabas lang nangyayari yung mayaman at mahirap. Sa totoong buhay din pala. Ngumuso ang kanyang kaibigan. Pero alam mo, Kiara, medyo naawa din ako dyan kay Marcus. Nagme-message din kasi sa akin. Minsan tinatanong ang ginagawa mo kapag magkasama tayo. Kasi hindi ka na nga raw nagre-reply. Hayaan mo na lang. Iwasan mo na lang din. Titigil din niyang si Marcus kapag nagsawa siya. Muli siyang sinubuan ni Ara ng siomay. Pero kahit kaunti, mag-reply ka naman. Diretsuhin mo na lang din siya na gusto mo nang makipaghiwalay. Napapikit si Kiara habang nakatingin sa screen. Mahigit 1 oras na niyang tinititigan ang mga mensahe. Pero wala siyang maisagot.
Kung noon ilang segundo lang ay nakakapagpalitan na sila ng sandamakmak na messages, ngayon parang hindi na niya alam kung ano ang dapat sabihin. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip, maikli na lang siyang nag-type. Busy lang, ilang segundo lang, nag-ring agad ang cellphone niya. Napabuntong hininga siya habang tumatawag si Marcus. Pero sa halip na sagutin, pinatay niya na lamang ang tawag. Agad namang may pumasok na mensahe. Bakit mo pinatay? Kahit 5 minuto lang. Miss na kita. Please. Napalunok si Kiara. Naninikip ang kanyang dibdib. Naniniwala siyang pagkatapos nito ay magmamahal pa siya ng iba. Pero bakit parang hindi niya kaya ang sakit? Baby. Tawag ni Marcus, nag-aabang sa labas ng kanyang school. Napapikit siya. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na ayaw kong magpasundo? Mahina itong tumawa. Pero ramdam niya agad ang pagod sa boses nito. Hindi ko kasi kaya, Kiara. Iniwasan mo ko. Gusto lang naman kitang makausap. Nag-aaral ako. Busy ako sa school at marami akong ginagawa. Malamig na sambit ni Kiara. Kahit 5 minutes lang, hindi mo ba ako kayang pagbigyan? Kiara, hindi ka sumasagot sa mga tawag at messages ko sa'yo. Palagi mo akong pinapatayan ng tawag. Kapag kasama mo ako, parang gusto mo na lang palaging umuwi. Napalunok siya at agad siyang sinalubong ng malungkot nitong mga mata. Bahagya pa siyang nagulat sa nakita. Para kasing ilang araw nang kulang sa tulog. Masakit yung makita dahil alam niyang siya ang dahilan. Busy nga ako, Marcus. Kasinungalingan. Mapait na ngumiti si Marcus. Kilalang kilala kita. May ginawa ba akong mali? Ayoko ng ganito. Para na ako mababaliw kapag hindi mo ko kinausap. Gusto kong bumalik tayong dalawa sa dati. Nasasaktan si Kiara, pero determinado siyang umiling. Wala nang tulad ng dati. Alam mo yan, kasi hindi na tayo magiging gaya noon. Kung magiging komplikado lang ngayon, kitang-kita niya ang pagkirot sa mukha nito. Para tuloy gustong bawiin ni Kiara lahat ng sinabi. Pero hindi niya ginawa dahil kailangan niyang magpatuloy. Dumating ang graduation, masayang lahat. Masaya dapat siya. Natanggap niya ang diploma at kasama naman niya ang kanyang pamilya. Pero pagkatapos ng ceremony, nilapitan siya ni Marcus. May hawak itong bulaklak. Congratulations, Kiara! Ngumiti siya rito kahit papaano. Thank you. Naunang graduation namin pero congratulations din sa'yo. Nagsimula ang bakasyon, umuwi sila sa probinsya. Mas tahimik doon at nakapag-isip ng matiwasay si Kiara. Nagpakaabala siya sa college applications habang bakasyon. Pinuno niya ang oras niya para wala siyang panahong mag-isip tungkol kay Marcus. Kaya lang palagi namang nagpapadala ng mensahe at walang sawa si Marcus na magparamdam. Kumain ka na ba? Nakauwi ka ng maayos? Kamusta ang island hopping ninyong magpipinsan? Namimiss na kita. Tawag tayo, please. Kahit 5 minuto lang, baby. Napapikit si Kiara at inilapag ang cellphone. Ayaw niyang sagutin. Ayaw niyang marinig ang boses nito. Baka kapag narinig niya ang binata, bumigay na naman siya. Isang gabi, habang nag-i-scroll siya sa social media, biglang may lumabas na post. Nakatag si Marcus. Nakita niya ang picture ng kanyang boyfriend na nasa ibang bansa at nakangiti. Kasama ang pamilya nito at kasama rin si Sarah. Kasama niya palang fiancé niya sa out of the country nila. Bakit pa siya nangungulit sa akin? Mapait niyang tanong, parang gustong sirain ang cellphone. Pagkatapos ng 2 linggong bakasyon, pareho silang bumalik ni Marcus sa bayan ng Malvar. At mas lalo itong naging porsigido. Halos araw-araw itong nasa bahay nila. Minsan may dalang pagkain, 1 pirasong bulaklak at kung ano-ano pa. Baby, hindi na kita makita sa social media. Nakablock ba ako? Tanong ni Marcus sa kanya. Nagpatuloy lang siya sa pagdidilig ng mga halaman. Batid niyang alam naman ni Marcus ang ginagawa niya. Nagpapanggap lang ito na parang walang nagbago. Lumapit si Marcus at tumabi sa kanya. Kiara, hindi mo sinasagot ang messages ko. Ano bang kailangan kong gawin? Ano bang kailangan kong sabihin? Sabihin mo lang. Dahan-dahan siyang humarap dito. Wala kang kailangan gawin.
Hindi lang kita dinederecho pero alam kong nararamdaman mo. Kaya kung ako sa'yo, titigil na ako sa pagpunta-punta rito. Wala ka na rin namang mapapala sa akin. Tama na tong parang paglalaro nating dalawa. Laro? Anong laro bang pinagsasasabi mo? Sa tingin mo, laro lang ang relasyon nating dalawa? Bakit? Ano bang tingin ng mga magulang mo sa relasyon nating dalawa? Balik niyang tanong dito. Alam mo, ginagawa ko lang ang mga bagay na magpapadali sa mga buhay natin. Ipinangako ka sa iba, kaya doon ka na kay Sarah. Ako okay na ako. Mag-aaral ako at maghahanap ng iba. First love natin ang isa't isa, pero hindi naman tayo ang huli. Kaya ko pang magmahal ng iba bukod sa'yo. Pinatay niya na ang gripo. Inaayos niya ang hose nang maramdaman niya ang mga brasong yumakap mula sa likuran. Napakahigpit na parang natatakot itong mawala siya. Marcus, ano bang ginagawa mo? Tanong ni Kiara. Hindi ito sumagot pero narinig niya ang pagsinghap ng binata. Naging sunod-sunod hanggang sa tuluyan na itong umiyak. Nanlaki ang mga mata ni Kiara nang iharap siya nito. Hindi pa niya kailanman nakitang umiyak si Marcus ng ganoon. Parang bata, nawawala at desperadong manatili siya. Please, mas lalo itong yumakap. Huwag mo namang gawin sa akin to. Wala lang yun. Wala lang si Sarah. Hindi ako papayag na mapakasal ako sa ibang babae. Pinapangako kong hindi ka mahihirapan sa akin. Please, huwag naman ganito. Mahal kita. Parang may humahawak sa puso niya ng mahigpit. Pero pinilit niyang manatiling matatag. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay nito sa kanya. Marcus, wala nang patutunguhan to. Saka huwag kang magsalita ng tapos. Mga bata pa tayo at marami pang mangyayari sa buhay nating dalawa. Agad na napailing si Marcus. Ayokong mabuhay nang wala ka sa tabi ko. Makinig ka. Pupunta ako ng Baguio. Mag-aaral ako doon. Ikaw sa Maynila, hindi ba? Doon ka mag-aral kasama ng mga pinsan mo. Magkalayo tayo. Kaya natin yun. Babiyahe ako lagi papunta sa'yo. Huwag ka lang makapaghiwalay sa akin. Nagsusumamong sambit ni Marcus. Napailing siya. Marcus, pagod na ako. Alam mong hindi lang long distance relationship ang issue dito. Issue dito ang estado natin sa buhay. Hindi tayo bagay. Bagay ka sa ka-level mo at bagay ako sa ka-level ko. Mas payapa ang ganong relasyon at yun ang gusto ko. Hindi pa ako nakikilala ng mga magulang mo. Pero alam kong ayaw na nila sa akin. Hindi ako bagay sa mundo mo at ayaw kong makipagsiksikan. Kaya respetuhin mo kung gusto kong makipaghiwalay sa'yo, Marcus. Please, umuwi ka na. Maghiwalay tayo ng maayos. Kasi ito ang dapat. Nang tumalikod si Kiara, doon palang bumuhos ang kanyang mga luha. Hangad niyang huwag nang magpumilit si Marcus. Dahil baka sa susunod, hindi niya na alam kung paano pa muling tatanggi. Ilang araw silang hindi nag-usap ni Marcus at sa unang 2 araw, pakiramdam ni Kiara ay hindi siya makahinga ng maayos. Tumigil na talaga? Tanong ni Ara sa kanya nang mag-overnight ito. Napabuntong hininga si Kiara. Ewan ko ron, baka natauhan na siya. Baka napagod na rin at tinanggap na hindi na talaga kaming dalawa. Ngumuso si Ara. Bakit parang malungkot ka? Malamang 1 taon din kami noon. Ang dami na naming nagawa. Nahalikan na nga ako sa leeg. Nalagyan na ng chikinini. Agad na naiskandalo si Ara. Hinampas siya nito ng unan. Tawang-tawa naman si Kiara. Mabuti na lang nandyan si Ara para mapagsabihan niya ng kanyang mga saloobin. Subalit mukhang kahit anong tago niya pa sa mga magulang, lumabas pa rin ang problema niya. Pa, may problema po ba? Tanong ni Kiara nang makaramdam ng kakaibang atmosphere. Mataman siyang tiningnan ng kanyang ama. Umupo ka nga rito at mag-usap tayo ng masinsinan, anak. Napalunok siya at umupo sa katapat nito. Ano po ba yon? Hiwalay na ba kayo ni Marcus? Agad na bumilis ang tibok ng puso niya. Pa, ang tanong ko, hiwalay na ba kayo? Napayuko na lang si Kiara. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Open naman siya sa kanyang mga magulang, pero nahihiya siyang magsabi ng problema. May naririnig na kasi akong kung ano-anong usapan. Imporma ng kanyang ama. Umawang ang bibig ni Kiara. Ano po bang usapan? Halata ang galit sa mukha ng papa niya. Na gold digger ka raw.
Mukhang pera at nilalandi mo raw si Marcus kasi mayaman. Nakakagalit. Nanlaki ang mga mata ni Kiara. Ano po? Sino po nagsabi niyan? Alam naman po nila na boyfriend ko po si Marcus, hindi ba? Hindi ko po alam kung bakit nila sasabihin yan. Hindi niya maintindihan. Wala naman siyang ginawa. Hindi naman siya humingi ng pera. Hindi naman siya nanloko. Pero bakit siya ang masama? Bakit siya ang pinagtatawanan at hinuhusgahan? May kumakalat na engaged na raw si Marcus sa anak ng mayamang pamilya. Paano ka sa buhay niya? Ano yun? Pinaglalaruan ka lang at pangpalipas oras? Tanong ng kanyang ama. Hindi na talaga siya makasagot. Naiintindihan naman niya ang kanyang mga magulang kung saan nagmumula ang galit ng mga ito. Napatayo ang kanyang ama. Hindi ko maintindihan yung Marcus na yan. Hindi mo lang nagsabi ng totoo. Hinayaan ka pang mapahiya. Hinayaan kang maging usapan ng mga tao. Pa, wala naman po siyang kasalanan. Hindi niya po yun kontrol. Kahit na. Mariing sabi ng papa niya. Ikaw ang lumalabas ng masama at malandi. Hindi ka naman namin pinalaking ganyan. Ayokong masama ang tingin sa'yo ng mga tao. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Kiara. Wala na po kami. Hayaan niyo na lang po. Baka may nagpakalat lang na mali. Basta ngayon wala na po kami. Titigil na po yun. Hindi na po ako makikisangkot sa mga Fernandez. Alam ko naman po na hindi ako tanggap ng mga yon. Mayaman po sila at malayo po ako sa kanila. Agad siyang niyakap ng mama niya. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Pinapadama sa kanya na magiging okay lang ang lahat. Sakto namang may kumatok sa gate. Lahat sila ay napatingin. Sumilip ang kanyang ate. Si Marcus, Kiara, nasa labas. Biglang nanikip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Miss niya na ng sobra ang binata. Pero nasasaktan din siya. Mabilis na umalis sa harap nila ang kanilang ama. Ako ang haharap. Nanlaki ang mga mata ni Kiara. Papa, wag na. Lumabas sila sa balkonahe. Tanaw niya si Marcus na pinapasok ng kanyang ama sa bakuran. May dala itong bouquet ng mga bulaklak at nakatingin sa kanya. Mukhang pagod, pumayat at hindi rin maayos ang tulog. Akala niya'y sumuko na ito. Pero sa unang tingin pa lamang, alam niyang nanunuyo na naman ito. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Hinawakan siya ng ate niya. Hayaan mo na, kakausapin ni Papa ng magalinawan. Magandang hapon po, Tito. Magalang na bati ni Marcus. Tita, magandang hapon. Ate, Kiara. Hindi ngumiti ang papa niya. Ano bang ginagawa mo rito? Sabi ng anak ko, hiwalay na kayo. Agad nawala ang ngiti ni Marcus. Nakita niyang napakurap ito at parang hindi inaasahan ang tono ng papa niya. Tito, gusto ko lang naman pong makausap si Kiara. Wala ka nang dapat kausapin. Mariing sambit ng kanyang ama. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari sa anak ko? Nahihirapan siya dahil sa'yo. Iyak ng iyak at halatang mabigat ng dinadala. Alam mo bang siyang pinag-uusapan sa bayan? Kasi ikakasal ka sa iba. Tapos lumalabas ng anak ko ang naghahabol sa'yo at mukhang pera. Sino nagkakalat nun? Pamilya ninyo? Napalunok si Marcus. Tito, sinusubukan ko pong ayusin. Paano? Paano mo ayusin? Lumalabas na gold digger ang anak ko. Nasasaktan ang anak ko. Akala ko maayos ka. Pero mukhang mahihirapan ang anak kong mahalin at manatili sa'yo. Kung ganyan lang din naman, mas gugustuhin ko pang mapangasawa ng anak ko ang tricycle driver dyan sa kanto kaysa sa pamilya ninyong sobrang matapobre. Papa, pigil ni Kiara dito. Tama na po. Hindi niya mapigilang mapaiyak. Ayaw niyang umabot pa sa ganoong usapan. Hindi naman mukhang matapobre ang mga Fernandez. Gayunpaman, pipiliin pa rin ng mga ito kung sino ang mas nababagay para kay Marcus. Tito, mahal ko po si Kiara. Lakas loob na sabi ni Marcus. Tumawa ng mapait ang kanyang ama. Pero may fiancé ka. Mahal mo pero pangalan ng anak ko ang nasisira. Mas gugustuhin ko pa yung tricycle driver sa kanto. Dahil kahit mahirap yun, sigurado akong hindi iiyak ng ganito ang anak ko. Nagugulo lang ang buhay ni Kiara. Mayaman kayo pero wala akong pakialam. Basta hindi bagay sa anak ko ang ganitong buhay. Napapikit si Kiara. Hindi naman masamang tao si Marcus.
Gayunpaman, gusto niya na rin na mas mabigo pa ang binata. Gusto niyang matauhan ito at tumigil na sa kanya. Dapat siyang sukuan bago pa gumulo ang lahat. Tito, Namamaos na pakiusap ni Marcus. pasensya na po. Promise, aayusin ko po ito. Nagsalita ang mama ni Kiara. Itigil niyo na lang ito. Mga bata pa kayo, Marcus. Naawa ako sa pinagdadaanan ninyong dalawa. Pero may mga bagay na hindi dapat pinipilit. At kung masasaktan lamang ang anak ko sa inyo, mabuting wag na. Itigil na ito at magsimula na kayo sa kanya-kanya ninyong mga buhay. Hindi lang sa relasyon ninyo umiikot ang mga buhay ninyo, anak. Bata ka pa at bata pa si Kiara. Para ma-stress sa ganitong mga mabibigat na bagay. Wala nang sinabi si Marcus. Hindi na siya nakakita pa ng pagtutol. Parang napagod na lang din na lumaban. Dahan-dahang bumaba ang tingin ni Marcus. Pagkatapos ay tiningnan siya ng matagal. Pasensya na po. Pasensya na po sa inyo sa dinulot ko pong gulo. Tumalikod na si Marcus. Naglakad palayo at sumakay sa sasakyan nito. Bit-bit pa rin ang mga bulaklak na hindi niya natanggap. Nagpatuloy ang buhay. Kahit noong una, hindi yon naramdaman ni Kiara. Hindi naghihintay ang oras. Hindi humihinto kahit nasaktan pa siya. Kahit may iniwan siyang tao, sisikat pa rin ang araw kinabukasan. Ano ba naman, Kiara? Bulong ni Ara sa kanya. Nakaisang oras ka nang nakatingin dyan sa dati ninyong picture ni Marcus. Paano ka makaka-move on? Napasimangot siya. Ang gwapo kasi. Ang hirap mag-delete. Itago ko na lang sa ibang folder. Sa'yo ko itatago para hindi ko palaging tingnan. Tumawa si Ara habang nagpapatuyo ng buhok. Loka-loka, mag-move on ka na. Lumipas ang mga buwan, naging abala sila sa kolehiyo ni Ara. Magkasama sila sa dorm, kaya hindi nag-aalalang parents ni Kiara na mag-isa siya at walang kasama. Unti-unti, natutunan ni Kiara kung paano mabuhay nang wala si Marcus. Hindi naging madali, pero natutunan niya pa rin. Kaya lang, minsan, may mga araw na pakiramdam niya ay nasa paligid lamang ang kanyang ex-boyfriend. Akala ko si Marcus yung nakita ko nung isang araw. Kwento niya kay Ara habang nagluluto sila sa kusina. Tumawa agad si Ara. Kiara, parang ewan naman, banggit ka ng banggit dyan sa ex mo. Totoo nga kasi, akala ko talaga siya nang nakita ko. Hindi lang ilang beses, pero kapag kumurap naman ako, wala naman siya sa paligid. Lalo itong natawa at niyakap pa siya. Move on ka na kasi. Gusto mong ihanap kita ng makakadate. May kilala ako sa engineering department. Crush ka raw. Sumubok ka ng ibang lalaki para makamove on ka na. Dahil sa kakulitan ng kanyang kaibigan, sinubukan ni Kiara. Sinubukan niyang magbukas ulit ng puso. Hindi naman pwedeng habang buhay siyang nakatali sa nakaraan. Mahalin ang taong wala na sa kanyang buhay. Kaya nang may manligaw, pinayagan na lang ni Kiara. Mabait naman noong una. Masipag, maasikaso, mapagbigay. At higit sa lahat, hindi komplikado. Ka-level niya lang ng estado sa buhay. Kaya lang, masyado itong mapilit. Rico, tama na. Ano ba? Ayoko nga sabi. Sambit ni Kiara nang magtangka itong hubarin ang damit niya. Hindi na talaga ako sasama sa kondo mo sa susunod. Palagi na lang. Naiinis na napasandal ang boyfriend niya. Kiara naman, bakit umaayaw ka pa? Boyfriend mo naman ako. Walang mali ron. Matatanda na tayo. Mag-iingat na tayo. Huwag ka nang maging conservative dyan. Hindi ka ba naku-curious? Hindi. Mariing sagot ni Kiara. Wala akong pakialam kahit uso pa yan. Mananatili akong virgin at conservative kasi ganito ako pinalaki. Kung hindi mo matanggap, pwede mo akong hiwalayan. Hindi kita pipigilan. Dahil sa paulit-ulit na issue nila, talagang nag-expect si Kiara na hindi sila magtatagal. Para sa kanya, mababaw ang pagtingin ni Rico sa pakikipagrelasyon. Hindi ito katulad ni Marcus na pilyo man, may respeto pa rin sa gusto niyang mangyari. Kaya lang, nang malaman niyang may iba si Rico, nakakagalit pa rin para sa kanya. Hindi lang isang babae nito, kundi dalawa. 3 pa silang pinagsabay-sabay. Nagkamali lang ako, sambit ni Rico. Napatawa siya. Nagkamali? 3 kaming pinagsabay-sabay mo, nagkamali ka lang? Sabihin mo, sinadya mo, na kapag tumanggi ako sa 2 ka pumupunta?
Ano, i-relate mo sinong mas magaling sa amin? Ang baboy mo at ang kapal ng mukha mo, Rico. Aalis na sana siya, pero muli siyang bumalik at sinapak ito sa mukha. Aray, Kiara! Napaatras ito at nanlaki ang mga mata. Manloloko ka? Kung yung dalawa umiyak lang, ako, lintik lang ang walang sapak. Mabaog ka sana at maputol sana yung pinagmamalaki mo. Bulalas ni Kiara. Nang ikwento niya yon kay Ara, halos mahulog ito sa upuan sa kakatawa. Sinapak mo? Talaga? Oo nga. Nag-init ang dugo ko. Nakakainis ang pagmumuka. Nakakadiri siya. Deserve niya yun. Kulang pa nga eh. Ka-stress. Lumipas ang mga taon, nag-aral na lang ng nag-aral si Kiara. Sa dami ng ginagawa niya, hindi niya namalayan na mabilis na pala ang paglipas ng panahon. Estudyante pa lang sila pero sa isang iglap, graduate na sila ni Ara. May diploma na, nakahanap ng trabaho at mga responsable na para sa sarili. At unti-unti, nagkahiwalay na rin sila ng landas ni Ara. Hindi na sila magkasama sa dorm. Hindi na sila magkasama araw-araw. Pero hindi nagbago ang pagkakaibigan nila. Video call lang ang katapat, chismisan pa rin ang bonding nila. Ikaw ang secretary ko? Tanong ng kanyang boss na si Daniela. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tumango agad si Kiara. Yes ma'am, I'm Kiara Mendez. Masaya naman ang trabaho ni Kiara. Secretary siya ng COO ng isang shipping company. At sa totoo lang, hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis minsan. Mabait naman si Daniela pero sobrang spoiled. Ang dami ring arte sa buhay. Nakakainis talaga? Reklamo ni Daniela pagkapasok nila sa opisina. Kiara! Napatingin agad siya. Yes ma'am? Ano bang dapat kong gawin? I'm fine with arranged marriage. Pero paano kung siraulo ang fiancé ko? Umawang ang kanyang bibig. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi niya naman kilala ang fiancé nito. Bukod doon, may biglang dumaan sa isipan niya na mabilis niyang iwinaglit. Hindi ako makapaniwala na siyang gusto ni Daddy for me. Napaka-arrogante. Babaero pa. I really hate him. Hindi naman siya handsome. Maarteng reklamo pa ni Daniela. Napakagatlabi si Kiara. Wala talaga siyang masabi. Kaya hinayaan niya na lang na maglabas ng frustrations ang kanyang boss. Napaupo si Daniela at uminom ng tubig. Kung hindi lang ako pinipilit ng pamilya ko, matagal na akong umurong sa arranged marriage na yon. How come na magiging success ang sa amin? Dalawang babae na ngang ina-arrange sa lalaking yon. Pero lahat umurong. You know why? Kasi ang lalaking yun ang problema. Nakakainis na bakit kailangan ko pa siyang i-please. Babae ako. Anong akala nila? I'm desperate? Napabuntong hininga si Kiara. Nagtatrabaho siya sa corporate world pero wala pa rin siyang alam sa kalakaran ng mga mayayaman. At sa tuwing maririnig niya ang salitang fiancé, may kung anong kumikirot pa rin sa kanya. Kahit napakaraming taon na ang lumipas, naalala niya pa rin ang unang pag-ibig na hanggang alaala na lang. Nagpatuloy sa pagrarant ang kanyang boss. Okay, sinubukan kong kilalanin. Baka mag-work kami, pero ang lamig niya talaga. Hindi mo lang nagre-reply sa mga text ko. Hindi siya sweet, hindi rin siya gumagawa ng effort para mapalapit sa akin. Kaya pakiramdam ko, ako ang lumalabas na desperado. Nakakaasar talaga. Hindi ko talaga siya gusto. Ilang linggo matapos yon, nagkaroon ng malaking business gathering. Importanteng event at bilang secretary ni Daniela, kasama si Kiara. Abala siya sa pag-aayos ng mga dokumento nang marinig niya ang boses ni Daniela. Darating ang fiancé ko mamaya. Napairap ang boss niya. Hawakan mo ang kamay ko kapag feel mong naiinis ako, okay? Hindi napigilang tumawa ni Kiara. Okay, ma'am. Bandang gabi, dumating ang mga bisita. Mga negosyante, investors at executives. Abala si Kiara sa pagtulong. Hindi siya masyadong nakatingin sa paligid. Hanggang sa marinig niya ang boses ni Daniela. Finally, nandito ka na, Marcus. Napalingon si Kiara. Sa sandaling yon, tila tumigil ang kanyang mundo. Nakatayo si Marcus sa tabi ni Daniela. Mas matangkad, mature, seryoso at mas lalo pang naging guwapo. Nanlamig ang buong katawan ni Kiara. Pagkatapos ng maraming taon, nakaharap niya ulit ang lalaking minahal niya ng buong buo. Late ka na naman.
Ano pa bang aasahan ko sa'yo? Naiinis na tanong ni Daniela kay Marcus. At sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang mga mata nila. Tiningnan lang siya ni Marcus ng tahimik, malamig at formal. Parang isa lang siyang estranghero. Parang hindi sila minsang nagmahalan. Tila hindi siya ang babaeng ipinaglaban nito noon. Tila hindi siya ang babaeng iniyakan nito noon. At pagkatapos, lumipat ang tingin nito kay Daniela. I'm sorry. Can you forgive me, sweetheart? Umawang ang bibig ni Daniela. Ano? Sorry, sweetheart. Hindi na mauulit. Sabi pa ni Marcus. Halatang gulat na gulat si Daniela. Pero maya-maya'y napangiti rin ito. Well, okay lang. Huwag mo nang uulitin Ayoko rin naman ng naghihintay. Umiwas siya ng tingin at agad kumuha ng baso ng champagne. Agad niya yung nilaklak. Parang hindi siya naging parte ng buhay nito kailanman. Mas masakit pala yon kaysa sa galit. Dahil ngayon, wala na talaga siyang makita sa mga mata ni Marcus na pagmamahal na para sa kanya. Pagkatapos ng business gathering, hindi agad umuwi si Kiara. Diretso siyang tumawag kay Ara. At gaya ng dati, isang tawag lang ay sumagot agad ang kaibigan niya. Oh, anong nangyari? Tanong ng kanyang best friend. Hindi agad nakasagot si Kiara. Nasa parking lot pa siya noon. Nakaupo sa driver's seat ng sasakyan niya habang nakatitig sa manibela. Ara, nakita ko si Marcus. Tuluyan ang namuo ang luha sa mga mata ni Kiara. Akala ko naka-move on na ako. Ilang taon na rin kasi, diba? Pero mukhang hindi pa talaga. Makalipas ang 2 oras, magkatapat na silang nakaupo sa isang maliit na bar. Hindi naman sila madalas uminom. Minsan lang kapag stress na. Ara, fiancé siya ng boss ko. Hindi pala sila natuloy ni Sarah. May bagong babae na naman ang na-engage sa kanya. Tinawag pa siyang sweetheart. Ang sakit. Napabuntong hininga si Ara. Ayan na naman tayo. Uminom siya ulit habang naluluha. Paano ba kasi makamove on? May sweetheart na siya. Parang dati lang tinatawag niya akong baby. Akala ko okay na ako. Akala ko nakamove on na ako. Niyakap na lang siya ni Ara. Alam naman itong wala rin magagawa. Iiyak lang siya ng iiyak na parang baka. Kinabukasan, sobrang sakit ng ulo ni Kiara. Sobrang bigat ng katawan niya. Ang sakit. Ay, inom pa. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa salamin. Namumugto ang mata niya. Mukha rin siyang puyat pero wala siyang choice. Kailangan niyang pumasok. May trabaho siyang kailangang isipin. Pagdating niya sa opisina, agad siyang nagtungo sa reception area. Pero halos mapatigil siya sa paglalakad dahil may nakaupo na sa waiting area. Nakasuot ito ng dark gray suit, may hawak na cellphone at tila may hinihintay. Ano ang ginagawa niya rito ng ganito kaaga? Marcus? Sir Marcus, tanong niya rito. Tumayo si Marcus at mayabang na tumingin sa kanya. Good morning. Pinilit niyang umiti. Good morning, sir. Si Ma'am Daniela po bang sadya ninyo? Mamaya pa po siya papasok. Tumango ito at tumingin sa relo. Napabuntong hininga naman si Kiara. Sobrang professional tingnan ng kanyang ex-boyfriend. Ihahatid ko po kayo sa opisina niya. Sabi na lang ni Kiara at inilahad ang kamay. Fiancé niya po kayo kaya okay lang na sa opisina niya po kayo maghintay. Bahagyang tumaas ang kilay ni Marcus pero wala itong sinabi. Tahimik lang itong sumunod. Pagpasok nila sa opisina ni Daniela, agad siyang nagtimpla ng kape. Ayaw niyang masyadong tumingin kay Marcus. Napapa-memories bring back siya bigla. Aminado na nga siyang hindi makalimot. Your coffee, saad ni Kiara. Tumingin ito sa kanya saglit. Thank you. Tumango siya at agad sanang lalabas pero bigla itong nagsalita. Hahayaan mo na lang akong mag-isa rito. Napalingon si Kiara. Nakatitig si Marcus sa kanya. May trabaho po ako. Tumaas ang mga kilay ng binata. Hayaan mo akong mag-isa rito. How rude. Napabuntong hininga siya at umupo na lang sa kabilang upuan. Medyo nagulat pa si Kiara na makitang palihim nang umisi si Marcus. Kumusta ka? Biglang tanong ng binata. Napakurap siya. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Ha? Okay naman. Talaga? Hindi ka nahirapan? Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Saan naman ako mahihirapan? Wala.
Naisip ko lang na baka nahirapan ka sa mga nakalipas na taon kasi walang taong nakasanayan mo sa tabi mo. Uminom si Marcus ng kape. Halatang tinatago ang ngisi roon. Gusto niyang sumagot. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng binata. Mabuti na lang bumukas ang pinto at pumasok si Daniela. Oh! Napatingin si Daniela kay Marcus at halatang nagtataka. Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Wala, I just missed you. Sambit ni Marcus pero sa kanya naman nakatingin. Nag-init ang mga pisngi ni Kiara. Bakit pakiramdam niya siya ang sinabihan nito na namimiss na? Napairap si Daniela. You know what? Whatever. Agad siyang tumayo. Good morning, ma'am. By the way, here's your schedule for today. Lumapit siya sa mesa at nagsimulang mag-report. Hindi siya tumitingin kay Marcus kahit ramdam niyang nakatitig ito sa kanya. Pagkatapos mag-report, agad siyang tumalikod at lumabas. Hindi na niya nilingon pa si Marcus kahit isang beses. Pagkalabas niya ng opisina, biglang nanghina ang kanyang tuhod. Wisit na lalaki yun. Anong kalandian ang pinapakita niya? Nasa harap siya ng fiancé niya tapos ganun siya. Sira ulo. Makalipas ang ilang minuto, abala na siya sa documents. Nakaupo na si Kiara sa desk at nagche-check ng contracts, pilit na kinakalimutan ng presensya ni Marcus. Kaya lang, wala pang 5 minuto, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Napatingin siya at nakitang lumabas si Marcus. Ano na naman? Hindi na niya napigilang tanong dito. Bahagya itong natigilan sa tono niya. Parang may gustong sabihin, kaya lang biglang tumunog ang kanyang desk phone. Agad niya itong sinagot. Hello? Miss Kiara, may flower delivery po para sa inyo. Napakurap siya. Sa akin po? Talaga? May nagpadala po ng mga bulaklak? Ilang minuto lang, dumating ang malaking bouquet. Nanlaki ang mga mata niya. Wow, ang laki. Agad lumapit ang mga katrabaho niya. Uy, may admirer, ang swerte. Napatawa siya at medyo nahiya. Naiilang niyang binasa ang card. Mas lalo siyang nagulat na galing pa yon sa isa sa mga executives ng partner company nila. Yung matagal nang halatang nagpapapansin sa kanya. Ano yan? Kanino galing? Pangit. Walang pakundangang lait ni Marcus nang ito na lang ang matira sa kanyang tabi. Umawang ang kanyang bibig. Anong pangit? Ang ganda kaya? Masama ang tingin nito sa mga bulaklak. Halatang naiinis pero sa halip na magsalita pa. Tahimik itong tamalikod at naglakad palayo. Napakurap si Kiara. Ano bang problema ng isang yun? Pinagpatuloy na lang niya ang trabaho. Mabuti na lang at wala nang asungot kay Kiara. Pero bago mag-lunch break, may dumating na naman na delivery para sa kanya. Hindi lang isang meal, kundi halos isang buong mesa ng pagkain. Lahat ng nandon ay paborito niya. Nanlaki ang mata niya. Ano to? Nagtawanan agad ang mga katrabaho niya. Kiara, sino ba manliligaw mo? Grabe ang galante. Si Mr. Ching din ba? Pwede makikain? Oo, sige, kumain kayo. Hindi ko naman mauubos lahat yan. Nagugulat pa rin na sambit ni Kiara. Agad niyang kinuha ang maliit na note at nang mabasa niya yon, parang tumigil ang mundo niya. Food is better than flowers. Stop pretending. You like food more than roses. Kaunti lang ang mga bulaklak na yan. Kaya katang bigyan ng flower plantation. Masarap mong ex-boyfriend, Marcus. Nanlaki ang mga mata ni Kiara. Baliw na lalaki talaga. Huwag niyang sabihing mahal niya pa rin ako. Napalunok siya at unti-unting lumakas ang tibok ng puso. Hindi niya maintindihan ang sariling nararamdaman. Natatakot si Kiara, pero sa kabilang banda, nananabik din sa mga gagawin ni Marcus para bumalik lang siya sa piling nito. Isang umaga, abala si Kiara sa pag-aayos ng schedule ni Daniela nang bigla siyang tawagin ito. Kiara? Yes ma'am, bakit po? Nakatitig sa kanya ang boss niya at parang may binabalak. Napangiti si Daniela. Mag-leave ka. Napakurap si Kiara. Ano po? Bakit po? May ginawa po ba akong mali? Napahalakhak si Daniela. Wala naman. Naisip ko lang na baka kailangan mo ng leave. Napabuntong hininga si Kiara. Okay lang po ako. Napairap si Daniela. Kiara, ilang taon na kitang kasama? 3 years, right? At sa loob ng 3 taon, you're so sipag. Kaya I want to reward you. Mag-leave ka. Tuloy ang sahod mo.
Nanlaki ang mata niya. Ano po? May bonus pa at bibigyan pa kita ng vacation allowance. Halos mabitawan niya ang hawak na folder. Ma'am, bakit? Para po saan? Tumawa si Daniela. Because I said so. Saka para magka-love life ka na rin. Buong araw niyang iniisip yon. Hindi niya maintindihan. Walang dahilan para bigyan siya ng ganoon. Wala naman siyang ginagawang espesyal. Pero sa huli, pumayag din si Kiara. Total, gusto rin naman niyang umuwi. Matagal na rin niyang hindi nakakasama ng maayos ang pamilya niya. Anak! Malakas na tawag ng mama niya at agad siyang sinalubong ng yakap. Namiss ka namin. Mabuti at nakauwi ka na. Mahina siyang tumawa. Miss na miss ko rin po kayo, mama. Parang piyesta ang dating niya. Ang daming nilutong pagkain para sa kanya. Busog na busog si Kiara. Pakiramdam niya ay talagang tataba siya sa bakasyong yon. Kumusta ang buhay-buhay, anak? Tanong ng kanyang ama at bahagyang inugoy ang duyan na kanyang hinihigaan. Napangiti siya habang pinagmamasdan ng langit. Okay naman po, Papa. Masaya na may sarili na po akong work at nakakapagdesisyon po ako sa mga ginagawa ko araw-araw. Pero syempre, namimiss ko rin po kayo. Kailan ka ba mag-aasawa? Natawa naman si Kiara. Wala pa nga pong boyfriend, asawa pa kaya? Napangiti ang ama niya at hinaplos ang kanyang buhok. Alam mo, anak, palagi kaming proud sa inyo ng ate mo. Kasi nakikinig kayo at pinapahalagahan ninyo ang mga turo namin. Na kapag nagmamahal kayo, kami ng mama ninyo ang standard ninyo. Pero, anak, pinakita namin na masaya kami kasi ayaw naming makita ninyo ang mga paghihirap namin. Hindi naman kami naiiba. May mga pangit din sa pagsasama namin ng mama mo. May mga komplikasyon din pero tumagal kami at naging masaya kasi paulit-ulit naming pinipili ang isa't isa. Kaya sana, anak, kapag nag-asawa ka, huwag kang maghanap ng perpektong relasyon o katulad ng sa amin ng mama mo. Ang hanapin mo, yung taong pipiliin ka araw-araw kahit pagod na kayo pareho. Bahagyang natulala si Kiara. Nakakamangha lamang na alam ng kanyang ama ang mga pananaw niya tungkol sa pag-ibig. Kahit sabihin man ng papa niya na hindi perpekto ang pagsasama ng mga ito, para sa kanila ng kanyang ate, walang katulad yon. Lumaki sila ng maayos at puno ng pagmamahal, kaya alam niyang tama pa rin na gawing standard ang pag-iibigan ng mga ito. Kinabukasan, mahimbing pa ang tulog niya. At kung hindi dahil sa paulit-ulit na tunog ng pagpupukpok sa labas, hindi siya magigising. Napakunot noo siya. Ano ba kasi yun? Inaantok pa siyang bumangon. Tumayo siya at agad sumilip sa bintana. Kaso muntik na siyang mawala ng balanse nang makita ang lalaking nandoon. Buisit! Anong ginagawa mo rito sa pamamahay namin? Sa bakuran nila, nandoon si Marcus. Pawis na pawis at topless. Nang tumingala ito sa kanya, agad sumilay ang nakakaakit ng ngiti. Good morning, baby! Nag-init ang kanyang mga pisngi at agad na isinara ang bintana. Halos tumakbo siya pababa. Pagdating sa kusina, kalmado lang ang mga magulang ni Kiara. Parang normal na normal ang lahat. Samantalang siya'y parang sasabog na. Mama! Malakas niyang tawag. Bakit nandyan po si Marcus? Napatingin ito sa bintana pagkatapos ay ngumiti. Anong mama? Alang? Tumawa pa ang mama niya, pati na rin ang kanyang ama. Bumaling naman siya sa papa niya. Papa, bakit nandiyan ang ex ko na yan? Ngumuso naman ito. Nanliligaw. Sabi niya, manliligaw daw siya kaya hinayaan ko. Nabingi yata siya. Ano? Ano pong manliligaw? Sandali. Galit po kayo sa kanya, di ba? Pinaalis pa nga po ninyo nitong huli, hindi ba? Napabuntong hininga ang ama niya at saka ibinaba ang tasa. Ang totoo niya, anak, matagal na kaming nag-usap. Kahit galit ako noon marunong naman akong makinig. Saka hindi naman mababago na parang itinuring din namin niyang anak. At matagal na niyang pinapatunayan ang sarili niya. Napakurap siya. Papa, napangiti ito. Habang abala ka sa pangarap mo, dito lang yan. Nanunuyo lang din sa amin. Naghihintay ng tamang panahon para suyuin ka rin. Nanlaki ang mata ni Kiara. Bakit pakiramdam niya hindi aksidente ang pagkakita niya palagi kay Marcus noong nasa Baguio pa siya?
Namamalikmata lang ba siya o talagang totoong pinagmamasdan siya nito mula sa malayo? Makalipas ang ilang minuto, diretso siyang lumabas at hinila si Marcus. Hoy, wisit ka? Nagulat ito sa tono niya. Kiara, Mag-usap tayo ngayon at pag-usapan natin ang mga pinagagagawa mo sa loob ng mga taon na wala tayo sa isa't isa. Halos kalad ka rin niya ito hanggang sa likod ng bahay. Doon lang siya huminto at muling lumingon dito. bakit? Napatitig si Marcus sa kanya. Bakit ginagawa mo to? Bakit nandito ka? Bakit mo kinakausap ang pamilya ko? At imahinasyon ko lang ba pero sinundan mo ba ako sa Baguio noon? Napalunok ito bago sumagot. Bumibisita lang kapag may libreng oras. Sumusulyap. Kasi hindi ko nga kaya. Ikaw lang ang gusto ko. Ang mahal ko. Hindi ko matanggap na nakipaghiwalay ka. Nanlaki ang mga mata ni Kiara. Hindi siya makapaniwala na ganoon magmahal si Marcus. Ilang taon na silang walang dalawa. Parang imposible pero yon ang nasa harap niya. At manliligaw ulit ako kasi mahal kita. Mahal pa rin kita kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko na kalimutan ka. Puno ng damdaming sambit ni Marcus. Marcus, namumungay ang mga matang tumingin ito sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Kahit nagkaroon ka ng boyfriend, hindi ako tumigil magmahal. Hinayaan lang kita kasi baka tama ka. Masasaktan ka lang sa akin. Nung mga panahong yun, hindi pa kita kayang ipaglaban. At kung pipilitin ko, baka mapagod ka lang sa akin ng sobra at hindi ka na bumalik. Nangilid ang mga luha ni Kiara. Palagi siyang naghahanap noon ng kasing level ng pagmamahal ng kanyang ama sa mama niya. Pero sa sandaling yon, para sa kanya, mas humigit pa si Marcus sa hinahanap niya. Pakiramdam ni Kiara, regalo ng Diyos sa kanya si Marcus. Napangiti ang binata at hinalikan ng kanyang mga kamay. Habang inaabot mo ang mga pangarap mo, nasa likod lang ako. Umaasa at naghihintay ng tamang pagkakataon para malapitan ka ulit. Para mas maging handa ka at kaya kang ipaglaban. Marami pa ring bumabagabag sa kanyang isipan. May fiancé ka. Paano si Ma'am Daniela? Umiling si Marcus. Walang nagawang mga magulang ko. 3 beses nila akong ipinagkasundo. Sa tingin mo, bakit hindi pa rin ako kasal hanggang ngayon? Kasi walang natuloy sa mga yon. Wala akong hinayaan. Kasi kahit hiwalay tayong dalawa, lumalaban pa rin ako na ikaw pa rin ang para sa akin hanggang dulo, Kiara. Natawa ito at inayos ang buhok. Si Daniela, huwag mong masyadong isipin. Kasabwat ko pa nga yun. Nanlaki ang mata ni Kiara. Ano? May mahal na iba yon at ayaw niya rin sa akin. Nagpatulong ako sa pagpapauwi sa'yo. Kasi gusto kong malaya kang maligawan. Kapag may trabaho ka, nahihirapan akong dumiskarte. Ang dami pala nagkakagusto sa'yo sa opisina ninyo. Nag-init ang mga pisngi ni Kiara. Wala naman siyang gusto sa mga nagkakagusto sa kanya. Katulad ni Marcus, hindi rin siya magka-move on sa kanilang dalawa. Bago pa muling makapagsalita ang binata, niyakap niya na ito ng mahigpit. Sobrang higpit na parang ayaw na niya itong pakawalan. Mahal pa rin kita. I'm sorry, nasaktan kita. Natatakot lang ako na gumulo ang lahat. Hindi ko kayang mas masaktan pa. Pero ngayon, napagtanto ko na mas masakit pala para sa akin na wala ka sa buhay ko, Marcus. Tuluyan siyang napaiyak. Naramdaman niyang nanginig ang katawan ni Marcus. Parang matagal din itong hinintay ang mga salitang yon. Mahal din kita, Kiara. Lalaban tayo pareho. Huwag mo na akong iiwan, ha? Tumango agad si Kiara. Hinding-hindi na siya bibitaw pa. Makalipas ang ilang taon, kinasal din sila sa flower plantation na pagmamay-ari ni Marcus. Napapalibutan ng mga bulaklak at ng mga taong mahal sila. May mga pagdududa pa rin ang pamilya ni Marcus. May mga tanong pa rin, mga reklamo pero wala nang nagawa. Dahil matagal nang nakapagdesisyon si Marcus. At matagal na ring pinili ni Kiara na tumindig katabi ang taong minamahal kahit anong mangyari. Mama, sino pong mas love mo? Si Annie o ako? Tanong ng anak niyang si Nicole sa kanya. Mahina siyang tumawa. Siyempre pareho kayo kasi pantay-pantay ang pagmamahal ko sa inyo. Humalakhak din si Marcus. Mahal na mahal namin kayo palagi ng mama nyo. Dapat nagmamahalan din kayong magkapatid.
Nagkaroon sila ng tahanan, nagkaroon sila ng mga anak at masayang buhay. Minsan ay naaalala pa rin ni Kiara ang batang siya. Yung batang natatakot sa komplikasyon, natatakot masaktan at nangangamba palagi sa mundong magkaiba sila. Pero sa bawat pagkakataong yon, hahawakan ni Marcus ang kanyang kamay at ipapaalala ang pangakong ginawa nito noon pa man, na siya lang palagi sa puso nito at hindi na kailanman magbabago yon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay. Kung mahal natin ang isang tao, hindi natin siya pipilitin, kundi igagalang natin ang kanyang mga pangarap, oras at mga desisyon sa buhay. Makahanap rin sana tayo ng mga tamang tao na hindi lamang mamahalin tayo sa magagandang panahon, kundi mananatili rin at patuloy tayong pipiliin kahit sa gitna ng mga pagsubok at komplikasyon. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.